Isa na namang oil tanker mga kapatid ang kinumpiska o kinuha ng Amerika na nagmula sa Venezuela. Ito, panoorin natin to mga tol, pag-usapan natin. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Sa mga bago pa lamang dito sa ating YouTube channel, nagbibigay po tayo ng reaksyon, komentaryo at opinion sa mga balita na may kinalaman sa mga kaganapan at kaguluhan dito sa ating daigdig sa loob at labas ng ating bansa. No, samahan ninyo ako, baka hindi ka pa nakakapag-subscribe, click mo na yung subscribe button at saka click mo na rin yung notification bell para nanonotify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay bago pa lamang dito sa ating FB page, kung sa FB page ka nanonood, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 188,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. So meron tayong pag-uusapan ngayon. Nitong nakaraan mga tol, merong oil tanker mula sa Venezuela ang kinuha ng Amerika. So etong panonoorin natin, ito yung ikalawang oil tanker na kinuha ulit o kinumpiska ng US, no, mula rito sa Venezuela. So talagang matindi mga tol ang tensyon na namumuo dito sa dalawang bansang to. Ayon dito sa report mga kapatid, no, mula rito sa Reuters, yan, no, US seizes sanctioned oil tanker off coast of Venezuela, Trump says. Ito yung nagdadala to ng mga langis siguro papunta sa ibang bansa. Oil tanker nga malamang langis talaga to. Sabi rito, Washington, ito December 10, Reuters, the US has seized a sanctioned oil tanker off the coast of Venezuela. President Donald Trump said on Wednesday, a move that sent oil prices higher and sharply escalated tensions between Washington and Caracas. We've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large, largest one ever actually, and other things are happening, said Trump, who has been pressuring Venezuelan President Nicolas Maduro to step down. So pinipressure niya para magbitiw na sa katungkulan. Ask what would happen with the oil, Trump said, we keep it. I guess, sabi ganun, kunin lang daw nila, no? In response, the Venezuelan government in a statement accused the US of blatant theft, pagnanakaw, and described the seizure as an act of international piracy. It said it would denounce the incident before international bodies. Trump has repeatedly raised the possibility of US military intervention in Venezuela. The seizure is the first of Venezuelan oil cargo amid U.S. sanctions that have been enforced since 2019. It is also the Trump administration's first known action against a Venezuela-related tanker since he ordered a massive military build-up in the region. Ito yung unang-unang beses na kinuha ng Amerika yung oil tanker mga tol ng Venezuela. So sa pangalawang pagkakataon mga tol, mula naman dito sa Net25, panoorin natin yung pagkumpiska ulit ng Amerika doon sa isa pang oil tanker ng Venezuela. Samahan niyo ako mga tol. Muling hinarang ng Estados Unidos ang isang oil tanker na galing sa Venezuela. Ayon sa US Department of Homeland Security, ito ay alinsunod sa kautusan ni US President Donald Trump. Ito na rin ang pangalawang beses ngayong buwan na nanghuli ang US Coast Guard ng oil tanker mula sa naturang bansa. Kinondena naman ng Venezuela ang hakbang na ito ng US kung saan tinawag nila itong lantarang ehemplo ng oil theft na nagaganap sa rehiyon at kidnapping. Ayon sa mga opisyal, may isa pa silang bapor na hinahabol na pinaniniwala ang bahagi ng tinatawag na Dark Fleet na tumutulong sa illegal na pag-e-export ng langis mula sa bansa. Oo, kasi may sanction din sila mga tol. So ganito ngayon, ginigipit na ni Trump, eto si Maduro, yung presidente nga ng Venezuela. Ayon din sa report para daw mag-step down, no? Yun yung kasama dun sa binasa natin kanina. So eto, pangalawang oil tanker na ang kinukumpiska ng Amerika. Patuloy ang pagpapalakas ng Estados Unidos ng kanilang kampanya laban sa administrasyon ni President Nicolas Maduro at mga trade partners nito. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng total blockade na inanunsyo ni US President Donald Trump laban sa sanctioned oil tankers na papasok at lalabas ng Venezuela. So hindi sila pwedeng mag-export, hindi sila pwedeng magbenta ng langis. Kasi yung langis mga tol talagang sa barko dinadaan yan, hindi pwedeng sa papunta sa ibang bansa, di ba?
So total blockade talagang haharangin nila lahat. So kapag may nakita silang lumalabag dun sa sanction na yon, kukumpiskahin nila. Kumbaga parang, bawal ka magbenta ha. Pag nakitang nagbebenta ka, kukumpiskahin lahat ng paninda mo. Parang ganun. Ang mga pag-intercept na ito ay may potensyal ding makaapekto sa supply ng langis sa pandaigdigang merkado na sinasalamin na rin ang bahagyang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. So ang epekto nun is tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. So asahan natin mga tol na posibleng tumaas ang krudo dahil dito. Digang merkado na sinasalamin na rin ang bahagyang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayun na nga, no? Nag-ano na mga tol, kumbaga nagkakaroon na ng epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa sa worldwide market. World market. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela. seized a tanker on the coast of Venezuela, large tanker, very large, largest one ever seized actually. And other things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that later with some other people. So it has to do with a lot of things. They've treated us badly, and I guess now we're not treating them so good. If you look at the drug traffic by sea is down 92%. And nobody can figure out who the 8% is, because I have no idea. Anybody getting involved in that right now is not doing well. And we'll start that on land, too. It's going to be starting on land pretty soon. Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching. But they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. So ang sanction ni Trump, mga tol, dito sa Venezuela, bawal sila magbenta ng langis. Kasi nga 'di ba ang Venezuela, mga tol, isa ang kilalang bansa na napakayaman sa langis, no? Pwedeng nagbebenta sila sa Russia, bebenta sila sa China. So ngayon mga tol, ang ginawa ng Amerika ay sinanction nila, bawal sila magbenta ng langis. So pag nakita nila yung mga barko ng Venezuela na may daladalang langis, yung mga oil tanker nga, hinaharang nila tas kinukumpiska nila. So ito'y paraan din mga tol, ayon sa mga report ng pagpuwersa ng Amerika para bumaba sa pwesto si Maduro. Kapag hindi siya bumaba, tuloy-tuloy gagawin ng Amerika to hanggang sa maghirap na yung bansa nila. Pero ang epekto nga niyan mga tol, eto nga, sumasalamin na, nagmi-mirror na, o ibig sabihin nararamdaman na sa pandaigdigang merkado sa world market. Etong bahagyang pagtaas o baka tumaas pa lalo yung presyo ng krudo mga tol. So hindi ko alam kung iyan ba'y mararamdaman natin dito sa Pilipinas. Malay natin, di ba? Kayo na lang bahala magbigay ng komento. Ano ang inyong masasabi mga tol dito sa aksyon na ginagawa ngayon ng Amerika? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.